Bagong gaganapin na naman, kaya tara, samahan nyo kami. Ilang araw nang umuulan dahil sa masamang panahon, kaya naman dito lang kami sa loob ng bahay. Dahil kasi malakas ang ulan, ito pa nga si Bunso ay napasilip sa bintana. At pati ako ay nakisilip na din. At ang ginagawa namin tuwing tagulan ay nanonood kami ng TV. O di kaya naman ay naglalaro kasama yung mga makukulit. Ang napansin ko lang ngayon tuwing umuulan, lalo na kung malakas, ay nakakatakot yung kidlat. Saka sobrang lakas yung kulog. May pagkakataon pa nga na nagulat ako at umiyak si Bunso sa sobrang lakas ng kulog na pakiramdam ko ay nasa ibabaw lang ng bubong namin. Sa wili kong pag-video, nakalimutan ko may bata pa palang gustong sumilip din. Kaya naman nung medyo tumila na yung ulan ay binuksan ko na yung pintuan. At agad-agad na nga si Bunso sumilip. At syempre nakabantay ako dahil marunong nang bumaba itong si Bunso. Baka mamaya hindi ko na mamalayan ay nasa labas na. At nung isasarado ko na nga ang pintuan ay umiiyak naman itong si Bunso. Kaya naman ay hinayaan ko na. Kaya naglaro na lang siya dito sa pintuan. Maya pa nga ay lumalakas na ulit yung ulan, kaya naman ay pinasara ko na kay Bunso. Pagkasara nga ng pintuan, agad naman siya naghanap ng makakain, kaya binigyan ko ng kanin na may asin na may tubig. Ayaw naman niyang kumain ng may ulam, kaya yan na lang ang binigay ko sa kanya. Madami-dami din naman ang nakakain niya. At pagkatapos ng kumain ay naglaro naman sila ng kuya niya. Pag kinagabihan na nga, umulan na naman ulit, kaya naman itong si Bunso pabukas na naman ng pintuan. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing umuulan ay gusto diyang buksan yung pintuan. Kahit na madaling araw, basta umulan ay gusto niyang pagbuksan yung pintuan. Pero ako, siyempre, dahil madaling araw ay hindi ko bubuksan. Kaya naman hinayaan ko lang siyang umiyak ng umiyak. Pero kapag hindi siya natigil sa kaiiyak, binubuksan ko na din yung pintuan kahit saglit lang para tumigil. At pagkatapos ng ilang araw pag-uulan ito na nakalabas na din kami. Bibilan namin sila ng laruan dahil alam niyo naman, pagka mga bata ay madaling masira. Wala talagang nagtatagal ng mga laruan. Pero bago kami bumili, kakain muna kami. Dito nga namin napiling kumain sa lagi namin kinakainan, kusina ni Nanay Conching. Ang sarap kumain dito dahil ang ganda din ng view. At habang naghihintay nga kami ng order, ito namang si Bunso ay lakad ng lakad, hindi mapakali sa upuan. Dito sa gilid dahil tingnan nyo naman ang ganda ng view dito. At makalipas nga ng ilang minuto, dumating na din ang aming order. Dito nga namin napiling umupo sa gilid dahil tingnan nyo naman ang ganda ng view dito. At natapos na din kaming kumain at kukuha lang ako ng iced tea. Ito nung si Bunso ay ayaw magpaiwan. Nagustuhan niya ata yung iced tea dahil inuminom agad siya. Dito marami kang pagpipilian na iinumin. Katapos ay umalis na din kami para bumili ng laruan. At nandito na nga kami, yung nanay nila ay nakakita naman ng damit para kay kuya dahil wala na siyang ganong damit. Nandun na kay Bunso lahat. At sino yung makakarelate ng ganito na may bata kang kasama tapos namimili ka kalabit ng kalabit o di kaya naman ay aalis na hindi mo alam kung nasa nagsusuot. Yung tipong seryoso ka sa pamimili tapos pagtingin mo sa tabi mo ay wala na yung anak mo ay talaga namang abot-abot ang kaba kapag hindi mo agad makikita. At ito na nga, mamimili na ng laruan ng mga bulilit. Ito namang si Bunso ay ang hindi naman bibilhin dahil may maliliit at kinakain lang din naman nila. Kaya naman binigyan siya ng laruan ng kanyang nanay at binigay naman sa akin. At nakapamili na nga ng mga laruan at ito kung si Bunso ay naghihintay lang ng pagkakataon na makakuha na naman ng laruan. At ayan na nga, kinuha niya na. Kaya lang ay hindi pwede dahil maliliit din, kakainin din naman nila. At ayan, naghahanap na naman ng makukuha. Ay talaga naman si Bunso. At habang nagbabayad ng kanyang nanay, dito naman siya naglalaro. At katapos ay umalis na din kami. Pero bago ako sumakay, tinignan ko muna yung bintana nila dahil walang harang at mababaw lang. Maganda nga ng view pero nakakatakot. At sunod naman na gagawin ay bibili ng bagong monitor dahil nasira ng kanilang monitor dahil sa kalumaan. At nandito na nga kami at hindi na kami sumama dahil maambon. Habang naghihintay na kami, ito nga si Bunso ay nakatulog na. Sa pagod siguro sa kakulitan. At katapos bumili ng monitor ay pumunta naman kami ng palengke. Siyempre wala kasi kaming ulam kaya naman nabibili. Kaya yan para pili-pili ang person. At katapos ng ulam ay dito naman tayo sa sibuyas. Naubos na kasi sibuyas namin pero meron pa kami mga gulay. At sa wakas nag-uwi na din kami. At pagka-uwi itong si Bunso ay busy na sa kanyang bagong laruan. O siya, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.